Sa araw na to mga birds ay samahan nyo kaming mag food trip. Adobo sa gata na chicken feet. Napakasarap nito, sobrang solid. At inihaw na isda na tawilis. Mapapasarap talaga ang kain kasama si Mrs. Mapapasabi ka na lang talaga ng Perfect. At bago natin tapusin yung kain, itutour muna namin kayo mga birds dito sa aming munting maliit na small garden. Kami lang yata tong kahit sobrang init nagtatanim. Pero meron nga tayong kasabihan na kapag may itinanim, may mumukbangin. Ito yung advantage mga birds kapag may tanim ka. What's that mga birds? Yun no? Yun mga birds. Wala tayo ngayon sa dagat dahil nandito tayo sa aming munting maliit na garden mga birds. Yun mga birds, sa umagang to ay samahan nyo kami ng mga birds na i-tour namin kayo dito sa aming munting maliit na small garden. At yan nga pala mga birds ang ginagamit nating abono sa ating mga pananim. Pure na organic lang talaga. At nagdidilig nga pala ako isang bisis sa isang araw tuwing umaga. At yung source ng tubig natin mga birds ay sa balon lang namin kinukuha. Pinagtsatsagaan natin sa pagdilig kahit sobrang init dulot ng Kwaresma. At kahit papaano mga birds ay yung mga pananim natin nakakasurvive din naman sila. At kitang kita nyo naman matataba pa talaga. Yung mga gumagapang natin na gulay mga birds ay dito natin tinanim sa labas at doon naman sa loob yung namumunga. Tulad nitong mga kangkong, kamote, alugbate at saka ampalaya. Meron din tayo dyan mga birds, melon, pakwan at saka kalabasa. At pagkatapos nga natin magdilig dito sa labas mga birds ay punta naman tayo dito sa loob. Kahit sobrang init ng panahon ngayon, yung mga pananim natin talagang nananatiling mga malulusog. Yan nga pala si Luna. Namamasyal siya sa garden tuwing umaga. Vegetarian kasi siya. Mahilig din daw kasi siya magtanim nung tao pa siya. Meron din pala kami mga birds na tanim na siling panigang. Isa to sa paborito kong sili dahil di gaanong maanghang. Ang lupit din ng sili na to. Nakakapag-harvest kasi kami nito ng isang sako bawat linggo. Yun nga lang mga birds, yung laman 3 piraso. Ang dami kasi mga birds kong mamulaklak, halos umaabot ng 1,000. Yun nga lang, 3 piraso lang yung nabubuo. May tanim din pala tayo dyan mga birds na mga sitaw, tanglad at saka yung kamatis. Sobrang dami mga birds ng bulaklak niyan pero di pa talaga nagpapakita yung mga bunga, wala pa talagang sinyalis. Malalago at matataba naman ang kanilang mga pangangatawan. At umaabot na din sila mga birds mula pagtanim na mga 2 buwan. Kung kailan sila mamumunga yun talagang di ko pa alam. At may tanim din tayo mga birds dito na opo. Malalago at matataba naman sila kahit papaano. Okra at pechay naman ang tanim natin sa part na to. O diba kompleto? Pwede nyo na akong tawaging plantito. At may dahon ng sibuyas din pala tayo dito. Tingnan nyo yung pechay natin mga birds, talagang matataba sila. At dahil sa sobrang init mga birds, yung tananim nating pechay 2 piraso lang muna. At dito naman sa labas mga birds, may tanim din tayong 10 puno ng papaya. Tapos maganda pa yung aking kasama. Yan nga pala maganda kong asawa. Yun mga birds. Magluluto tayo mga birds ng ating ulam dito sa ating maliit na small garden. Meron tayo dito birds chicken feet. At dito birds tawilis yan mga birds. At yan mga birds, magluluto na tayo dahil nagugutom na kaming dalawa. Yan, ito yung advantage mga birds kapag may tanim ka. Ito, yan o may bunga. Ito yung advantage mga birds kapag nagtatanim ka, talagang may pagkukunan ka. Nabubuhay at namumunga din pala sila kahit Kwaresma. At nagayat na nga ako mga birds ng ating ingredients dyan sa ating lulutuin. Double purpose din yan mga birds dahil yung pinagbabalatan natin ay ginagawa nating pataba sa ating mga pananim. Chicken feet adobo nga pala mga birds sa gata yung ating lulutuin. Kaya't pagkatapos kong maggayat ng mga ingredients, yung niyog naman ang ating pipigain. At ito na mga birds ay simulan ko ng mag-isa. Ganito kasi yung paraan ko sa pagluluto ng adobo, yung mga ingredients ginigisa ko muna. Para yung bango manunuot talaga. Sulit naman yung agahan natin. Yan ang mga laglag na yung chicken feet natin. Tamang halo-halo lang. Ang bango. Muna. Tapos birds ng paminta. Alam niyo na to. Sumida ko nakarahatan no? Bagang puno. Yan natin birds na nobilino. Yan. What? Adobo check. Yan. Pagan mo. Yan natin birds ng kaunting tubig para lumambot yung gata. Luto na yung chicken feet na dito ka nagluluto. Sa mga tanim natin. At ito na. Yung chicken feet. At abang inaantay natin mga birds na lumambot yung ating chicken feet ay nag-ihaw muna tayo dito. Sariwang-sariwa pa yan mga birds, kakahuli lang talaga nung nakaraang 1 linggo. At pagkatapos nga nating adobuhin yung chicken feet mga birds ay yung gata ilagay na natin. Yan kasi mga birds ang magpapalinamnam at magpapakreamy sa ulam natin. At maglalagay din tayo mga birds ng ilang pirasong siling green. At pagkatapos yan yung inihaw nating tawilis baliktarin na natin.
Sobrang sarap din yan mga birds dahil sobrang fresh pa. Kakahuli lang yan kaninang umaga. Maglalagay din pala ako mga birds ng kaunting asukal dyan sa ating ginataang chicken feet para mabalansin yung kanyang lasa. Kitang-kita nyo naman mga birds, yung ulam natin sobrang creamy talaga. At pagkatapos yan mga birds, talagang all goods na. Yun mga birds, kain oh. Ito mga birds oh. Ihaw natin. Chicken feet mga. Napakabango. Pinatawilis. Kanin natin. Inihaw pa tayo dito birds oh. Yan, habang kumakain tayo. Wow, grabe. Napakabango, napakasarap, napaka-creamy. Yung inihaw natin, sobrang fresh, sausawan. Yan pa birds oh. Nag-aantay lang yan mga birds ng go signal. At ito na mga birds, simulan na natin ang isang pangmalakasang mukbangan na naman. Si Mrs. lang muna yung kasama natin dyan. Napakasarap kumain mga birds sa lugar na ganito. Maaliwalas, tahimik na lugar at saka banding na rin namin to. Anong masasabi mo? Perfect. Subukan nyo mga birds, solid, sarap. Namis na malinamnam. Medyo saw-saw sa ano? Malasa. Kamatis.